Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-15 ng Agosto, taong 2026. Ako po si Angel Kate B. Lucero. At ako naman po si Criston Riley R. Bernas. Kami po ang maghatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point Central School o ang BPCS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! LGU Brooks Point nagbigay pugay sa alala at serbisyo ng dating Mayor Dr. Alice Pabillon. Bagong AA Slaughterhouse, formal nang itinurn over sa LGU Brooks Point. BPSAT nakabahagi sa TESDA Mimaropa Regional Sea-Tech Federation Assembly. Site validation para sa solar-powered irrigation system sa Brooks Point. Tutukan! M-Peso Livelihood Training naghatid ng praktikal na kasanayan sa mga mamamayan. Mastering the Art of Hosting 2.0 Training Seminar isinagawa ng MYDO. Provincial God Livelihood Assistance Awarding isinagawa sa Barangay Samariñana. Mayor Benedito dumalo sa turnover ng bagong learning and continuity space sa Lada Elementary School. PAL-SU Brooks Point Campus Acting Director formal na nagpakilala kay Mayor Benedito. At DSWD personnel nag-courtesy call kay Mayor Benedito kaugnay ng Uplift Program. Magbabalik ang BPCS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, LGU Brooks Point nagbigay pugay sa alaala at serbisyo ng dating Mayor Dr. Alice Pabillon. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni BPCS News Reporter Chinky Arinya Meligrito. Balitang Bayan! Sinagawa noong Agosto 6, 2026 ang necrological program para sa yumaong dating Municipal Mayor ng Brooks Point na si Dr. Alice Pabillon bilang pagkilala sa kanyang naging ambag at paglilingkod sa bayan. Dumalo at nagbigay ng mensahe si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano na nagpaabot ng pakikiramay at pakilala sa naging serbisyo ni Pabillon sa pamahalaang lokal at sa mamamayan ng Brooks Point. Nakaisa rin sa programa ang mga kinatawan ng Sangguniang Bayan, kabilang sina Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Rogelio A. Badua, Konsehal Hayati B. Dugasan at Konsehal Nathan Sam O. Lacanilao. Gayon din ang Liga ng mga Barangay President Georgia Linjoy O. Ketchon, dumalo rin ang mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang bayan na nagbigay pugay sa dating alkalde bilang bahagi ng institusyonal na pagkilala sa kanyang naging kontribusyon sa munisipyo. Kasama rin sa pagpaabot ng pakikiramay ang mga kaanak, kaibigan at iba pang malapit kay Pabillon. Sa pamamagitan ng archaeological program,
Muling ipinakita ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang pagpapahalaga nito sa mga lingkod bayan na nag-alay ng kanilang panahon at serbisyo para sa kapakanan ng komunidad, habang pinanatili ang pagkakaisa at paggalang sa panahon ng pagluluksa. Mula sa Brooks Point Central School, ako po si Chinky Arenya B. Miligrito, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Chinky, at sa Balitang Bayan, bagong AA Slaughterhouse, formal nang itinurn over sa LGU Brooks Point. Para sa detalye, narito si BPCS News Reporter Angel Faith Dugina. Balitang Bayan. Formal na isinagawa ang ceremonial turnover ng new AA Slaughterhouse sa Local Government Unit LGU ng Brooks Point noong Agosto 6, 2026 sa Mayor's Conference Room, New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagtanggap sa bagong slaughterhouse para sa LGU Brooks Point. Kasama sina Sanggunian Bayan Member Rogelio Badwa, Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr. at iba pang mga kawane at kinatawan na dumalo upang saksihan ang formal na seremonya ng turnover. Samantala, nagbigay rin ng mensahe sina Engineer Philip T. Badenas, Municipal Agricultural and Biosystems Engineer MABE. Mignon A. Umali, DVM OIC ng National Meat Inspection Service, NMIS, Regional Technical Operation, Center 4B at iba pang mga opisyal bilang bahagi ng programa. Layunin ng pagkakaroon ng bagong AA Slaughterhouse na mapabuti ang pasilidad para sa maayos, ligtas at sistematikong pagkatay at pagproseso ng mga hayop. Alinsunod sa mga itinakdang pamantayan sa kalinisan at meat inspection. Inaasahang makatutulong din ito sa pagpapaigting ng food safety at protection sa kalusugan ng mga mamimili sa bayan. Sa pamamagitan ng naturang pasilidad, patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga programang pang-infrastruktura na naglalayong mapahusay ang mga serbisyong pangkomunidad at matiyak ang ligtas at maayos na supply ng karne para sa mamamayan. Mula sa Brooks Point Central School, ako po si Angel Faith Andohenia, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Angel. Susunod, BPSAT nakibahagi sa TESDA Mimaropa Regional CITEC Federation Assembly. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni BPCS News Reporter Carl James de la Peña. Balitang Bayan. Nakibahagi ang Brooks Point School of Arts Trades BPSAT sa pamamagitan ni CITEC BPSAT Administrator Refeline M. Benedito sa isinasagawang Mimaropa Regional CITEC Federation Assembly noong Hulyo 30, 2026 sa TESDA Mimaropa Regional Office sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Pinangunahan ni TESDA Mimaropa Regional Director Baron Jose L. Lagran ang pagtitipon na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang CITEC at TESDA ng buong rehiyon. Tinalakay sa pagpupulong ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang ugnayan at koordinasyon ng TESDA at mga local government unit LGU, gayon din ang pagsusulong ng Train Local Initiative. Naging pagkakataon din ito para sa mga nakabahagi ng mga karanasan, best practices at estratehiya sa pagpapalakas ng mga training center sa pinamamahalan ng LGU at sa pagpapalawak ng access sa technical vocational education and training TVET, lalo na sa mga komunidad na malalayo sa hindi madaling naabot ng mga serbisyo. Ipinakita ng pakikilahok ng BPSAT ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa TESDA upang maisulong ang abot-kaya, angkop at dekalidad na pagsasanay para sa mga mamamayan ng Brooks Point sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan. Layunin ng mga katuwang na institusyon na mailapit ang mga oportunidad sa skills development at makatulong sa paghubog ng mas mahusay na produktibong komunidad. Mula sa Brooks Point Central School, ako po si Carl James C. de la Peña,
nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Carl. Site validation para sa solar-powered irrigation system sa Brooks Point. Tutukan, alamin natin ang buong detalye kay BPCS News Reporter Ronald Jaden Castillo. Balitang Bayan. Nagsagawa ng Bureau of Soils and Water Management, BSWM, ng site validation noong Agosto 4, 2026 para sa panukalang Solar-Powered Irrigation Systems, SPIS, sa Barangay Malis, sa Logon at sa Mariñana, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Engineer Renato G. Osenar ang inspection upang matiyak ang pagiging angkop ng mga lokasyon para sa pagtutupad ng proyekto. Nagpaabot naman ng buong suporta at koordinasyon ng Municipal Agricultural and Biosystems Engineering Office, Mabeo, sa pangunguna ni Engineer Philip T. Badenas, kasama ang mga kawani ng Office of the Municipal Agriculturist, OMA. Isinagawa ang validation upang matukoy ang mga kinakailangan kondisyon at tiyaking maging angkop at kapakipakinabang proyekto para sa benepisyaryong magsasaka. Layunin ng SPIS na maghatid ng makabago, espiente at napanatiling sistema ng patubig na makatulong sa paglakas ng produksyon at ng mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng solar energy. Inaasahang mas mapapalapit ang teknolohiya at mas maaasahang supply ng tubig sa mga sakahan tungo sa mas produktibong pagsasaka at mas masaganang ani para sa mga magsasaka ng Brooks Point. Mula sa Brooks Point Central School, ako po si Ronald Jaden A. Castillo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ronald. Samantala, M-Peso Livelihood Training naghatid ng praktikal na kasanayan sa mga mamamayan. Narito ang ulat ni BPCS News Reporter Yasmin Apal. Balitang Bayan. Dumalo si Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa isinagawang basic haircut training ng Municipal Public Employment Service Office, M-Peso, noong Agosto 6, 2026 sa DILG Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Bahagi ito ng livelihood training program ng tanggapan na naglalayong magbigay ng praktikal na kasanayan at dagdag na oportunidad sa mga mamamayan ng bayan. Layunin ng haircut training na mapaunlad ang kakayahan ng mga kalahok sa haircut bilang isang praktikal na kasanayang maaaring magamit sa paghahanap buhay o pagsisimula ng sariling maliit na negosyo. Sa pangunguna ni M-Peso Manager Abelin M. Benedito, binibigyan din ng programa ang kahalagahan ng skill development bilang hakbang tungo sa mga produktibong pamumuhay at mas matatag na kabuhayan. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na makapaghatid ng mga programang tumutugol sa pangkabuhayang pangangailangan ng mga residente. Sa suporta ni Mayor Benedito, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang mga oportunidad na makakatulong sa mga mamamayan na malinaw ang kanilang kakayahan at magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan. Mula sa Brooks Point Central School, ako po si Yasmin T. Apal, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Yasmin. Susunod, Mastering the Art of Hosting 2.0 Training Seminar. Isinagawa ng MYDO. Balitang hatid sa atin ni BPCS News Reporter Chinky Aranea Melgrito. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Mastering of the Art of Hosting 2.0 Training Seminar na isinagawa ngayong Sabado, Agosto 8, 2026 sa pamamagitan ng Municipal Youth Development Office, MYDO, sa pangunguna ni MYDO Designate Muhsin III H. Ibrahim. Ito ay ginanap sa Gender and Development GAD Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ang pagsasanay ng mga individual, kawani ng pamahalaan at mga estudyanteng nagnanais na matuto at mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pag-host o pagiging MC sa iba't ibang programa at aktibidad. Layunin ng pagsasanay na mapaunlad ang kaalaman, kumpiyansa at kasanayan ng mga kalahok sa maayos at epektibong paghawak ng programa bilang paghahanda sa kanilang pakikibahagi sa mga aktibidad ng pamahalaan at komunidad.
mula sa Brooks Point Central School. Ako po si Chinky Arenia B. Miligrito, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Chinky. Samantala, Provincial God Livelihood Assistance Awarding is nagawa sa Barangay Samariñana. Narito ang ulat sa atin ni BPCS News Reporter Angel Faith Duhenya. Balitang Bayan. Isinagawa nitong Huwebes, Agosto 6, 2026 ang isang programa na naglalayong palakasin ang kabuhayan at oportunidad para sa mga benepisyaryo sa Brooks Point. Tampok ang pagbibigay ng God Livelihood Assistance at iba pang aktibidad para sa kanilang kaalaman at dagdag kabuhayan. Ito ay isinagawa sa Barangay Samariñana, Brooks Point, Palawan. Isinagawa ang orientation sa financial awareness, livestock production, and management, at iba pang talakayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Tampok din ang awarding ng God Livelihood Assistance sa mga benepisyo mula sa Brooks Point. Nakiisa rin sa programa ang mga kinatawan ng lokal at panlalawigang pamahalaan. Kabilang si Mayor Cesario R. Benedito Jr., gayon din ang iba't ibang katuwang na tanggapan. Isinagawa rin ang trade fair at mobilization of goods bilang dagdag na suporta sa mga benepisyo at kanilang mga produktong pangkabuhayan. Kasama rin sa programa sina Palawan Provincial Governor Ami R. Alvarez, Board Member Ariston Arzaga, Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilaw, at ilang mga bisita. Mula sa Brooks Point Central School, ako po si Angel Faith Duhenya, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Angel. Mayor Benedito, dumalo sa turnover na bagong Learning and Continuity Space sa Lada Elementary School. Sa ulat ni BPCS News Reporter Ronald Jaden Castillo. Balitang Bayan. Formal na isinagawa ang turnover ceremony para sa bagong tayong Learning and Continuity Space sa Lada Elementary School noong Agosto 7. Dinaluhan nito ng kitatawan ng paaralan sa pangunguna ni Punong Guro Girly A. Diastro. Dumalo rin sa aktibidad si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Rogelio A. Badwa, Konsehalhan Nathan Sam O. Lacanilaw, at Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy O. Kiachon. Layunin ng bagong pasilidad na makapaglaan ng mas maayos at angkop na espasyo para sa pagkatuto at pagpatuloy ng mga gawaing pang-edukasyon sa Lada Elementary School. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapalakas ang learning environment ng mga mag-aaral at matutugunan ang kanilang pangangailangan sa isang ligtas at maayos na lugar para sa pag-aaral. Ang turnover ay nagpapakita rin ng patuloy na suporta ng pamahalaang bayan sa pagpapabuti ng mga pasilidad pang-edukasyon sa Brooks Point. Sa pamumuno ni Mayor Benedito, patuloy na isinusulong ang mga programang naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga paaralan at mapagbigay ng mas magandang oportunidad ang mga batang mag-aaral sa bayan ng Brooks Point. Mula sa Brooks Point Central School, ako po si Ronald Jaden A. Castillo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ronald. Samantala, PAL-SU Brooks Point Campus Acting Director, formal na nagpakilala kay Mayor Benedito. Narito ang ulat ni BPCS News Reporter Carl James de la Peña. Balitang Bayan. Formal nagpakilala kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Winchell O. Malinedo, bagong acting director ng Palawan State University, PSU Brooks Point Campus na isinasapawang courtesy call noong Agosto 6, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Malugod na tinanggap ni Mayor Benedito si Malinedo kasama si Municipal Administrator Edgar P. Lacadazo bilang bahagi ng kanyang pagpasok sa bagong tungkulin. Layunin ng courtesy call na maipakilala si Malinedo sa pamahalang bayan at mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng PSU Brooks Point Campus at lokal na pamahalaan. Naging pagkakataon din ito upang maitaguyod ang maayos na koordinasyon ng dalawang institusyon.
lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa edukasyon at kapakanan ng mga mag-aaral at mamamayan. Patuloy namang binibigyang halaga ng administrasyon ni Mayor Benedito ang pakikipagtulungan ng mga institusyong pang-edukasyon bilang bahagi ng pagsusulong ng mga oportunidad para sa mga kabataan at pag-unlad ng Brooks Point. Inaasahang magsilbing daan at ang mas matibay na ugnayan ng LGU at PSU sa pagpapatupad ng programang makakatulong sa komunidad. Mula sa Brooks Point Central School, ako po si Carl James C. De La Peña, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Carl, at DSWD personnel. Nag-courtesy call kay Mayor Benedito kaugnay ng Uplift Program. Balitang hatid sa atin ni BPCS News Reporter Yasmin Apal. Balitang Bayan. Malugod na tinanggap ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga personnel mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, na nagsasagawa ng courtesy call sa New Municipality Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, nitong Agosto 12, 2026. Pinangunahan ni Reynaldo G. Bacosa ang nasabing pagbisita. Pangunahing tinalakay sa courtesy call ang kaugnay na proseso ng pagbabayad para sa mga benepisyaryo ng Uplift Program. Layunin nitong matiyak ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng DSWD at pamahalaang bayan upang maging organisado at maayos ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkikipag-ugnayan ng pamahalaang bayan sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan, sinisikap ni Mayor Benedito na matiyak na naipaparating sa mga mamamayan ng Brooks Point ang mga programang panlipunan at serbisyong makatutulong sa kanilang kabuhayan at kapakanan. Mula sa Brooks Point Central School, ako po si Yasmin T. Apal, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Yasmin. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programa, Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Angel Kate V. Lucero. At ako naman po si Kristen Riley Arbernas. Kami po muli ang Brooks Point Central School Reporters o ang BPCS News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. So ngayon po nakita po natin recently sa ating social media account, particularly sa Facebook, ang ating post patungkol sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. So ngayon po mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama natin ang ating Nurse 1 at ang ating National Immunization Program Manager. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Cristina Cleto. So ayun po Ma'am Cristina, magandang umaga and welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Hello Sir Jong, magandang umaga rin po sa inyo at magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. So ayun po ma'am, no, just this August 10, kung hindi pa ako nagkakamali, ay nagsimula na po itong Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or yung tinatawag po nating MRSIA. So syempre nandito po tayo sa isang talakayang bayan para mas malaman po ng publiko kung ano nga po ba o kung saan po patungkol yung supplemental immunization activity po na ito. Gusto lang po nating malaman kung para po sa kaalaman po ng ating mga magulang, ano nga po ba yung Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA at bakit mahalaga pong maisagawa yung ganitong klase ng activity sa ating komunidad?
Sir Jong, thank you nga pala dito sa opportunity na ito na binigay nyo sa amin sa MHO sa pangunguna ni Dr. Love. Nagpapasalamat ako sa inyo na binigay nyo kami ng ganitong pagkakataon para maere at marinig ng mga karamihan ang ginaganap na MRC natin or ang measles rubella supplemental immunization activity na yun na nga, nabanggit mo rin, nag-start tayo nung Monday pa. Yes po. So, ang MRCA or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ay isang vaccination campaign na naglalayong protektahan ng mga bata laban sa measles at rubella. Mahalaga ito dahil ang measles ay highly contagious or madaling makahawa. Yes po. Mm-mm. At dahil dito, pwede itong magdulot ng mga komplikasyon katulad ng pneumonia, severe diarrhea, encephalitis at worst, pwede itong humantong sa kamatayan or ikamatay ng bata. Ang rubella naman ay particular na mapanganib sa mga buntis. Dahil pwede itong makaapekto sa mga dinadala nila. Yung kanilang pinagbubuntis pwedeng maapektuhan. Kaya mahalagang maabot natin at mabakunahan ang lahat ng eligible children dito sa ating bayan. Okay po. Ma'am, can you tell us more about measles, rubella? Kasi syempre, tayo ay Pinoy. May mga people na hindi sila familiar sa kung ano po yung measles at ano po yung rubella. Tama po ba? Ang measles po ba ay tigdas? Correct? Opo. At yung rubella naman po ay yung German measles. German measles. So, yun po yung Yes. parang Oo. mas naririnig po natin Mm-mm. dati. So, alam naman natin na medyo risky po na magkaroon ng isang bata ng ganitong klaseng sakit. And thank you so much po. Siyempre, of course, through the MHO, siyempre sa pangunguna po ng inyong tanggapan na nagsasagwa po kayo nitong Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA, kung tawagin po natin. Sino-sino po ba yung mga target na mabakunahan po ng aktibidad po na ito? Kailan po at saka saan? Siyempre na-mention po natin, nag-start po tayo nung Monday. Hanggang kailan po ito gaganapin? At saka saan po ito isinasagawa? Saan po para sa kaalaman din po syempre ng mga magulang, saan po nila pwedeng dalhin yung mga bata nila para mapabakunahan? Diba? Ang target po ng MRC at 2026 natin ay ang mga batang 6 na buwang gulang hanggang bago po sila mag-5 taon. Maaari po nilang dalhin ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health centers or designated vaccination area ng ating mga barangay. Pwede rin po sila makipag-usap sa kanilang mga nurses or midwives ng barangay para po sa mga schedules. Or pwede rin po nilang i-follow yung MHO page po Yes. natin. Makikita po nila dyan yung mga vaccination post and yung mga schedules po sa mga post na ito. Okay. Ang MRCA po ngayong taon ay sinasagawa natin, katulad nga po ng sinabi natin, nag-start na po tayo noong August 10 at magtatapos po tayo ng August 28. Okay po. So, bale po itong ang MRCA po ay hindi po siya activity lamang po ng pamahalaang lokal ng Brooks Point po, no? Kumbaga, ito po ay isang nationwide campaign para malabanan po natin ang measles, rubella. Gusto po natin pong malaman ano po yung mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng measles rubella vaccine at ano po yung mga maaaring maging epekto ng measles at rubella sa mga bata. Yes, sir. Sagutin ko lang po yung unang tanong Sige niyo, sir, po. ha? Na yung activity na po ito ay nationwide. Hindi Yes. lang po ito ginaganap dito sa atin sa bayan ng Brooks Point, kundi buong Pilipinas po ay sinasagawa po natin ito. 2 sakit po ang pangunahing mapoprotektahan ng MR vaccine. Nandyan po yung measles at yung rubella. Okay Para po. po sa tigdas at para po sa German measles. Mm-mm. Ang measles po ay maaaring magdulot ng mataas na lagnat, ubo, sipon at rashes at maaari rin po itong humantong sa pneumonia, severe diarrhea, encephalitis or blindness or yung pagka-bulag po pag hindi po ito Opo. naagapan. Ang rubella naman po ay kadalasang mild lang po sa mga bata. Pero pag ito po ay tumama sa isang buntis, pwede po itong magdulot ng miscarriage or pwede pong mawala yung kanyang pinabubuntis or congenital rubella syndrome sa Apo. kanyang dinadalang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pwede pong mawalan ito ng pandinig, hindi po makakita or Technically, magkaroon baka magka-problem Yes, po. magkaroon Opo. po ng problem sa puso, yung mga komplikasyon po na ganun. Kayo, ma'am, naranasan nyo na po ba magkaroon ng tigdas before? Ako, hindi ko na hindi ko na maalala na nagkatigdas ako. Pero Apo. yung anak ko, Apo. nagkaroon siya ng tigdas. Pero, fortunately, nung time na yun, ay may bakuna na siya. Yeah, opo. Kaya,
ang naramdaman lang ng anak ko is high-grade fever with Mm-mm. lumabas yung rashes. After that, Mm. yun, paracetamol lang, naging okay na siya. Kasi Apo. nga, bakunado yung anak Alam ko. ko, kompleto rin ako sa bakuna and I think nung grade doon, kung ma-share ko lang po, Opo. nagkaroon din ako ng tigdas. Sobrang Mm-mm. ang lala ng lagnat. Ganun. Oh, mataas Pero talaga feeling yung ko kung lagnat. halimbawa hindi po ako bakunado, baka mas mapunta pa po sa worst Yes. case scenario. So, Mm-mm. it's a reminder po sa ating mga mommies, mga parents po dyan, na as much as possible habang tuloy-tuloy po ang ating MRCA ay pabakunahan po natin ang ating mga anak sa pinakamalapit na vaccination sites. So, syempre, meron po tayong fear po. Hindi po natin maiwasan na yung, syempre, nung panahon nga po ng COVID-19 po, di ba? May hesitation po yung mga tao na magpabakuna kasi natatakot sila na baka pag nabakunahan sila, mas lumala ang sakit or baka may mangyaring masama sa kanila because sa mga previous problem na din po regarding sa vaccine. May mga magulang po na nag-aalala at may mga agam-agam tungkol po sa pagbabakuna. Ano po ang inyo pong mensahe or nais ipaliwanag sa kanila tungkol sa kaligtasan at kahalagahan po ng bakuna po ng MRCA? Sa mga agam-agam po, syempre, first, kailangan po natin pakinggan ito. Then, second po, i-educate po natin sila and hindi po tayo dapat mag-judge. Una po, Okay po. pakinggan natin yung kanilang mga concern at hindi po natin sila dapat husgahan. Ipapaliwanag po namin na maayos at simple yung mga benefits at safety po ng bakuna. Sasabihin po natin, syempre, na ang MR vaccine is safe po talaga and Yeah. effective. Dati na po itong bakuna. Ang bakuna po na ito ay naibakuna na sa mga bata nung sila ay 9 months pa lang at nag-isang taon. Ito pong ginagawa natin ngayon ay karagdagan lamang. Supplemental siya. Yes, supplemental Okay. lang po siya. And yun nga po, katulad ng ibang mga gamot, kahit even paracetamol po, may possible side effect po na pwede nilang maramdaman. Pero, wag po silang mag-alala dahil ito lang po ay mild lamang po ito. Tulad po ng mga pananakit ng injection site, may lagnat din po, and mild rash po. Okay Mas po. malaki po yung risk or magkaroon po ng komplikasyon ang mga bata kung hindi po sila mababakunahan. Kaya mas hinihikayat po natin na magpabakuna sila. And if ever man po na may mga agam-agam, hindi pa rin po sila na ano po bang masasabi natin Kampante. dito? Kampante. Oo. Pwede naman po silang magtanong Yes. para sa kanilang mga midwives or nurses, sa kanilang mga barangay, para yung decision po na magagawa nila is base po sa tamang impormasyon. Yes. And at the same time, through their positive judgment na rin po kung tatanggapin po ba Yes nila ang po. vaccine. Pero syempre, we are hoping na sana po magpabakuna po yung mga magulang, pabakuna po nila yung kanilang mga anak para din po sa kaligtasan po ng kanilang mga anak. Paano po nagtutulungan yung Municipal Health Office, mga health center, pati mga barangay health workers at yung LGU Brooks Point upang masigurado na maaabot ng MRCA ang mga batang kailangang mabakunahan po? Ang masasabi ko po dyan, sir, ang success po ng MRCA ay kailangan ng teamwork. Yeah. Sa MHO po, sa pangunguna ni Dr. Lovelyn, dito po nangyayari yung coordination and yung pag-monitor po ng overall implementation Apo. natin. Sa mga health centers naman po at ang ating vaccination teams, ang nagsasagawa ng vaccination and recording. Ang mga BHW naman po ay malaking tulong sa mga pag-house to house para ma-disseminate po yung mga information sa mga magulang na tayo po ay may ganitong activity. Sila rin po yung gumagawa ng master listing at naghahanap po ng mga eligible child para makapunta po sa atin. Apo. At sa LGU po, sa pangunguna ng ating mahal na mayor, sila naman po yung nagbibigay sa atin ng mga logistics, manpower, and resources po ng, yun po, yung resource support. Sa pamamagitan po ng pagtutulungan, masisigurado po natin na walang batang eligible na maiiwan. Okay po. Ma'am, question po. This vaccination drive po or vaccination activity ay free po siya, ma'am, no? Yes po, sir. Free at wala pong bayad. Ligtas, walang bayad, at kailangan lang po nila talagang dalahin ng kanilang mga anak sa mga vaccination areas para mabakunahan. So yan po, sa ating mga parents po dito, narinig po natin si ma'am. Libre po ang mga pagbabakuna po dito. So, pag-isipan po nating mabuti and as much as possible po, ipabakunahan na po natin ang ating mga chikiting o ang ating mga anak. And of course, pinapasalamatan po natin, ma'am, syempre ang
mga kawani ng DOH, ang ating provincial government, and at the same time, yung ating LGU Brooks Point sa pangunguna syempre ng ating butihing Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano at ng ating mga sangguniang bayan members. Atin din pong pinapasalamatan ang mga kawani ng Municipal Health Office, gayon din po yung ating mga barangay health workers na tutulong-tulong upang maisagawa ang activities po na ito, syempre sa pagsusulong ng kalusugan ng ating mga kabataan. Bago di po na po natin namamalayan ng oras, ma'am, last question na lang po, ano po ang inyong mensahe at paanyaya sa mga magulang ng Brooks Point na dalhin ng kanilang mga anak sa pinakamalapit na health center at makiisa sa MRCA ngayong August 10 to 28, 2026? Sa lahat po ng mga magulang sa Brooks Point na mga batang 6 na buwan hanggang bago po mag-5 taon or 59 months, hinihikayat po namin kayo na huwag palampasin ang pagkakataong maprotektahan ng inyong mga anak. Dalhin po natin sila sa mga pinakamalapit na health center or vaccination site para po sa libreng MRCA vaccination. Ngayong nag-start na po tayo ng August 10 hanggang August 28 po. Ang bakuna po ay isang simpleng hakbang pero napakalaking proteksyon para sa ating mga anak at buong komunidad. Sama-sama po sana tayo, bayan ng Brooks Point, para sa isang Brooks Point na ligtas sa tigdas at rubella. Bakunahan ang ating mga anak, protektahan ang kanilang kinabukasan. So yan po, ma'am. Thank you so much po. And of course, we would like to also thank our Municipal Health Officer, Dr. Lovelyn R. Sotoza, sa pagkakataon po na maakapanayam po kayo patungkol po dito sa ating isinasagawang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. And yes, ma'am, we hope po na sana mas marami pa pong mga bata ang mabakunahan para syempre sabay-sabay po tayo patungo sa isang ligtas na bayan ng Brooks Point. Thank you so much po, ma'am. Salamat din po, Sir Joe. So ayan po, susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Ito Bayan. para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon.
maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable, at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bukas po tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwan ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwan ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point, o sa www.facebook.com/MIO-BrooksPoint. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights, at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO-BrooksPoint. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Tara na, tayo'y sama-sama, tuklasin ang yaman at biyaya. Number one, sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan.
lolo at lola, tinulungan ng dayuhan at nakilala. Perlas na hiyas, mapalad at natagpuan sa bayang mayaman, tawag ay Brooks Point, Palawan. Mahulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Hamahang tahanan. Brooks Point, Palawan. Para ang mamayan. Brooks Point, Palawan. Ligtas na kapaligiran. Brooks Point, Palawan. Diyos sa iyo ang may laan. Brooks Point, Palawan. Tahanan. Brooks Point, Palawan. Pinasaya ang mamayan. Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan. Kulay nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking kuyan o Brooks Point, Palawan. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang isang bayan. Sinariwa ang pinagmulan, balik tanaw sa kasaysayan. Pinagmasdan ang kapatagan at bukod langing kabuntukan. Sa paghanga ng dayuhan, Brooks Point naging bayan. Nagsimulang sumibot, binhi ng kasaysayan. Bithiin ay sulong, iba yung kaunlaran. Layuning may dangal sa pagtupad ng pangarap. Gabay ang kasaysayan sa hakbang ng pag-ulan. Ang Brooks Point sa iba yung pag-ulan, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas, tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Oh, oh, oh. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Buod sa pag-ulat at hikaing hinahangad, pagyamanin ang bukas sa tamang paraan. Malasakit sa bayan, tagumpay sa kaunlaran. Ang Brooks Point sa iba yung pag-ulan, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas, tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap.
kasaysayan, pagkakaisa sa pagsulong sandata ng kaunlaran. Hukitin ng pangarap sa landas na tinatahak, tulad ng isang perlas, magningning ang iyong bukas. Ang lahat Brooks Point sa iba yung pagtunlan, bangon sa mga habon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas, dunong at pagsisikap. Ang lahat Brooks Point, Kilos Brooks Point, dunong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Brooks Point, sa pag-abot ng pangarap. Sa bahaging timog ng Palawan, kabihani ang isang dayuhan. Sa matayog na kabundukan, itinatag ang isang bayan. Naging saksi ang kasaysayan sa pagsibol ng kaunlaran, at ikaing may sa katuparan, maging ganap ang bawat pangarap.
saya, ngiti at galak ay makikita. Perlas ng timog ng Palawan, taas noong bayang ito, ipagmamalaki ko ang unlad na bayan. Maayos, payapa, halina't sama-sama. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. What are you waiting for? Come and go see it's beautiful. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. Sumayaw ka sabay ng hangin, magsaya sa mga tanawin. Halina't mag-enjoy in Brooks Point, Palawan. Dos, tres, cuatro. Come on. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. See it's beautiful. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. Sumayaw ka sabay ng hangin, masaya sa mga tanawin. Halina't mag-enjoy. Halina't mag-enjoy. Brooks Point, Palawan. Sa Palawan may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat nalampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Paparaiso, 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 paparaiso. Sa Palawan may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat nalampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Hey! Paparaiso, 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 paparaiso. Hey! Hey! Paparaiso, 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 paparaiso. Ang mga talon at dalampasigan, pinuprotektahan maging ang kabundukan, para tungo sa kinabukasan at iba yung pag-unlad ng bayan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa